Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Bakas pa rin ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao noong nakaraang linggo. May mga dagat na hindi na bumalik sa normal at meron ding biglang lumitaw na lawa. Good morning mga kois. Hiningin yung nakita nga dagat, muna na lang ning nabilin. Sa videong ito, pinasilip ng content creator na si Dakoy's Vlog ang lagay ng dagat sa kanilang bayan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ilang araw na lang ang lumipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa kanilang bayan. Pero ang dagat sa barangay Kitayo, hindi pa rin bumabalik sa normal. Huwag yapon ning balik ang dagat. Oh, halapad kayo nga hunasan oh. Nyamo to mong barangay. Layo na kayo. Pwede na ka magdagan-dagan diri ah. Okay. Wa na yung mga tuyo, wa na yung mga tunok. Pati similya sa isla, patay na. Ganito rin ang sinapit ng dagat sa barangay Pangyan sa Glan Sarangani. Matapos ang pagyanig, kapansin-pansin daw ang pag-angat ng seabed ng 2 metro. Dahil sa pagkatras ng tubig, lumawak din ang dalampasigan ng halos 200 meters. Ayon sa mga eksperto, hindi raw ito hudyat ng isang paparating na tsunami. Resulta ito ng tinatawag na coastal uplift. Ang coastal uplift ay ang pag-angat ng bahagi ng baybayin o tabing dagat dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim ng crust. Yung parte ng mga dagat na nakasubmerge noon, umangat siya sa lupa. Through time to, mabagal na pag-angat tapos nagsistabilize dahil sa tectonic uplift. Ito yung nangyari ngayon sa Sarangani. Tectonic meaning co-seismic kasabay ng napakalakas na lindol. Ang mga pagbabagong ito, permanente na. Dahil dyan, yung mga corals natin, yung mga seagrass, yung ibang mga hayop na nandun, mamamatay sila eventually kasi inangat na eh. Kailangan nila ng tubig dagat, di ba? Through time, paglipas ng panahon, magiging terrestrial ecosystem na yung mag-take over. Patuloy namang pag-aaralan ng mga otoridad ang pangyayaring ito. Samantala, tila kabaligtaran naman ang nangyari dito sa barangay San Isidro. Sa bayan pa rin ng Jose Abad Santos, ang nyugan kasing ito, nagbistula na ngayong lawa. Dahil sa patuloy na pag-angat ng tubig, maraming pananim ang nasira. Hindi na rin madaanan ng ilang bahagi ng barangay. Kaya ang mga residente, gumagawa na ng mga balsa. Ayon sa upload ng video na si Nori Joy, ang mistulang lawa, dati raw talagang ilog. Pero nang mag-landslide sa kanilang lugar dahil sa lindol, bumagsak daw ang lupa sa ilog. Yung tubig na stuck doon sa mismong na landslide, hindi makalabas, nag-overflow doon sa area. Dahil sa 5 consecutive days na pag-ulan. Pinag-aaralan ngayon ng LGU ang pinakaligtas na paraan para masolusyonan ang suliraning ito. We urgently requested to send heavy equipments po na makakatulong sa amin. Na-cease po yung operation nila kasi nga po frequent pa po yung ground shaking and there's a big possibility ng more landslide doon sa area kung saan meron pong landslide. Kung sa barangay Kitayo ay lumawak ang dalampasigan at sa barangay San Isidro, tila may sumulpot na lawa. Ito naman ang namataan sa Balut Island sa Davao Occidental matapos silang yanigin ng lindol. Ano ito? Ayon sa mga residente ng Balut Island matapos ang lindol, may mga lumitaw na sinkhole sa ilang bahagi ng dagat. Ang sinkhole ay isang malaking butas o hukay sa lupa. Nabubuo ang mga ito kapag masyadong nababasa ng tubig ang lupa, lalo kapag gawa ito sa limestone. Sa kaso ng mga pinaghihinalaang sinkhole sa Balut Island, maaaring humina ang lupa sa ilalim matapos ang lindol. Delikado mga ito, kaya sakaling may makita rin kayong sinkhole sa inyong lugar, huwag itong lalapitan dahil maaari itong lumaki o gumuho. At iulat agad to sa mga otoridad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.